Salamat kapatid na David at magandang umaga sa bawat isa. Ganun po sa mga naka-online, magandang umaga. Sa lahat-lahat, magandang umaga. Magdadagdag lang tayo sa ating pagbabawi sa ating pinag-aaralan sa mga ganito tungkol dun sa puso natin, no? Na pinapaingatan, no? Kasi yun ang talagang dinadaluyan ng buhay. Kikiramay wala tayo sa sambayan ng ating kapatid na Achi sa pagpanaw ng kanyang ama. Talagang ganun yung buhay. Sabi nga sa Hebreo 9:27, sapagkat itinakda ng Diyos ang pagkamatay na minsan at pagkatapos ay ang paghatol. Kaya dapat na darating sa lahat ng tao yung mga ganun. Sa panahon to kasi yung natin, lalo ganun, 70, di ba? 70 plus na yata si yung buhay kasi sa daigdig, sa sanlibutan. Hindi kagaya nung unang panahon na napakalawig ng kanyang buhay. Pero ngayon, ang buhay ng tao nasa 70 na lang. Kung malakas, dumarating ng 80. 90. Nandun yung sa 90 ng awit. 90, 10. Ganito. Ang mga karawan ng aming mga taon ay 70 taon. O kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon. Gayunmay ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang, sapagkat madaling napapawi at kami ay nagsisilipad. No? Umabot ka man sa mga ganong edad, no? Kung yung katawan mo na, may sakit ka, mahirap na Kaya Diyos talaga yung nagtatakda ng kamatayan. Nasa kanya yung yung ng tao yung kaluluwa, sabi din sa 10 ng sa Job. Ito sa aklat ng Job, no? Sabi sa 10. Nasa kaluluwa niya ang kaluluwa ng nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Ano po yun? Nasa kanya talaga yung buhay, no? Parang tubig na galing sa batis, no? Natutuyo pagka tag-init, no? At minsan nawawala yung tubig eh. Ganun po yung buhay ng tao. Parang ulap na napapawi. Ganun. Kaya ingatan natin yung sa ating aralin. Ingatan yung puso. Kasi nandun yung sentro ng buhay ng tao. Dito sa ating laman. Kaya pagka ginusto ng Panginoon, ako nito, wala tayong magagawa. Sabi ni Haring Solomon sa Ezekiel sa 9. Okay. Sabi rin sa 9:11 hanggang 12. Ang pangyayari sa buhay ay hindi tiyak. 11. Ako'y bumalik at nakita ko sa ilalim ng araw na ang pag-uunahan ay hindi sa mga matulin, ni ang pagbabaka man ay sa mga malakas, ni sa mga pantas man ang tinapay, ni ang mga kayamanan man ay sa mga taong nag-uunawa, ni ang kaloob man ay sa taong matalino, kundi ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat, sapagkat hindi rin nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan, kung paano ang mga isda na nahuli sa masamang lambat, at kung paano ang mga ibon na nahuli sa bitag. Gayon ang mga anak ng tao ay nasisilo sa masamang kapanahonan pagkabiglang nahulog sa kanila. Kaya yung buhay na, yung pananampalataya ng bawat isa, ingatan natin, no? Na tinubos na tayo ng ating Panginoon, yung puso natin, ingatan natin, no? Na huwag magkasala. Kasi doon ka mapapahamak Pagka nalinis ka na ng Panginoon, nanumbalik ka uli, mahirap yun yung ganun.
Kaya panatilihin natin yung ating pagtatapat sa Panginoon, pagtitiwala sa Kanya. Kasi napakalaga ng tiwala sa Panginoon. No? Ganapin natin yung mga kautusan na iniutos sa atin. Maging yung banal na espiritu kung ano yung binibilin sa atin, ganun po yung dapat sundin natin para huwag tayo mapahamak. Ingatan natin talaga yung utos natin. Isa puso natin, no? Yung kanyang mga salita. Sabi niya sa Colossus 3, manahan sagana yung salita ni Kristo, no? Sa ating puso, no? Yung salita kasi, ito yung naglilinis sa atin, eh. Sa awit yung inaano natin sa pamamagitan ng salita, no? Nililinis tayo ng mga salita ni Kristo. Sabi rin ni Haring David sa aklat ng awit 105, ang salita mo iliwan sa aking at liwanag sa aking landas. Kaya yung ano natin, yung salita ni Kristo manahan talaga sa ating puso, yung sagana, no? Si Haring David kasi ganoon, eh. Bata pa siya, no? Yung anong tawagin ng Panginoon. Kaya naging yung paglilingkod niya sa ating Panginoon, naging tapat siya, tiwala. Yung pagtiwala ng bawat isa, laging sa atin. Yung lakad natin, ihabilin natin sa Panginoon, sabi sa 37 ng awit, di ba? Ganun yung pag yung salita na inaano sa atin, tumiwala tayo sa Diyos. Kasi ganun na yung nangyari kay David. Sabi niya, nabangit na rin ito kanina, likhan mo ako ng isang malinis na puso at magbago ka ng bagong espiritu sa loob ko. Ayun po. Kaya ginantihan siya ng Panginoon ay sa kalinisan ng kanyang kamay, yung kalinisan ng puso. Bagamat nagkasala si Haring David, di ba? Nagkaroon ng kapatawaran yung kasalanan niya. Hindi katulad ni Haring David, di ba? Ay ni Haring Solomon, yung kanyang anak, na nagkaroon talaga naligaw talaga to, eh, si Haring David, dahil doon sa mga pag-asawa niya doon sa mga taga-ibang lupa, na nakihalo siya ron doon sa mga Diyos-Diyosan niya, yung mga Diyos-Diyosan ng mga kanyang mga naging asawa, hiniligaw siya yung kanyang puso sa daan ng Panginoon, no? Sabi rin sa aklat ng sa Hari, nandun yun, eh, sa 11 ng Hari. Sa 11, 4. At 3 muna hanggang 4-5. At siya ay nagkaroon ng 700 asawa na mga prinsesa at 300 babae. At iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. Sapagkat nang si Salomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga kasawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos. At ang kanyang puso ay hindi naging sagdal sa Panginoon niyang Diyos, na gaya ng puso ni David na kanyang ama. Sapagkat si Salomon ay sumunod kay Astarot, Diyosa ng mga Sidonyo, at kay Milcom na karumal-dumal na mga Amonita. At gumawa si Salomon ng mga masama sa paningin ng Panginoon, at hindi sumunod na lubos sa Panginoon, na gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Ganun po yung nangyari kay Haring Salomon. Hindi katulad ni Haring David na nagsakdal yung puso ni Haring David, eh. Kaya inibig siya ng Panginoon, minahal siya ng Panginoon. No? Ganun po sa bawat sa atin na kung tayo iibig sa Panginoon, ilalagak natin yung puso sa Kanya, sa Kanyang mga salita, no? Magkakaroon ng kamaratagan, kaligtasan yung ating buhay kung tayo susunod sa ating Diyos, no? Kasi maging noong una pa man talaga sa Israel, binili na matakot sa Diyos, ibigin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, no? Diba? Ganon. Para mabuhay ka, no? Nang malawig. Ayun pa yung pagkasumunod ka sa utos. Huwag ka lang magkakamay, sumalangsang sa Panginoon. May mabigat na pagsalangsang. Baka yun, doon ka ng Panginoon, eh. Doon ka hahatulan. Kasi ang Diyos talaga ang hahatol sa lahat ng ating mga nagawa. Yung Ebanghelyo rin ang ihatol ng Diyos sa atin pagdating ng panahon. Kasama si Kristo at si 252 ng Roma, di ba? Nandun yun.
yung Ebanghelyong ihahatol sa atin. 2:16. Tama yung paggulayan natin yung kanyang mga salita, no? At ilagak natin lagi sa puso natin yung mga salita ng ating Panginoon. Maski nung unang panahon pa, di ba? Maski ang Panginoon, kaya nga ang Diyos nung unang panahon, nung panahon ni Noe, di ba? Ano ng Panginoon doon? Sa 6:5 ng Genesis, ano sabi ron? 6:5 hanggang 7. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang bunghaka ng mga pag-isip ng kanyang puso ay pawang masama na lamang na parati. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umusad at ang mga ibon sa impapawid, sapagkat pinagsisihan ko na aking nilalang sila. Yung Panginoon nagsisi, di ba? Nung makita na yung kasamaan ng tao, yung pag-isip nila, lagi nilang masama. Kaya nagpasapit siya ng baha. No? Lamang yung 7 kaluluwa ay naligtas. Ayun po yung ng Panginoon. Pag magtatapat tayo, kung hindi tayo magpapabaya sa Panginoon, no? Anuin tayo ng Panginoon. Arugain tayo, no? Ng Panginoon. Mamalin tayo, ibigin tayo ng Panginoon. Pag natin yung kanyang kautusan, ayun ang Panginoon pagbibigay ng kagandahang loob, no? Pero nung hindi pa natin matanggap yung pananampalatayang ibinigay sa atin, yeah, yung ating pag-iisip puro lang sa sanlibutan, no? Ganun po yung ng tao pag hindi pa nakakilala sa Diyos. Ngayon yung pag-iisip ng tao laging nasa sanlibutan. Kaya nga tayo na kaya nga ipinanganak tayo muli, no? Doon sa kanyang salita, no? Na yun magbibigay buhay sa atin. Kasi kung hindi tayo pinanganak na muli, nandun din po tayo sa dating ugali, no? Yung paglakad natin ukol dito lang sa sanglibutan. Pero ngayon natanggap na natin ang ating Panginoon, ibinis na, no? Naibis natin ang ating Panginoon Kristo. Nagkaroon tayo ng panibagong espiritu. Kasi noon panahon, espiritu ng sanglibutan o espiritu ng tao yung nasa atin. Pero nung ibinigay sa atin ang ating Panginoon sa Kristo, matanggap natin siya, ibinis natin si Kristo. Hindi na ibinigay yung espiritu na nagbibigay buhay. Kasi yung sa sanglibutan nga at yung espiritu ng tao, nandun pa sa atin nung panahon na hindi natin natanggap ang ating Panginoon sa Kristo. Pero ngayon, nandun na yung espiritu ng Diyos na gumagabay sa bawat isa sa atin. Kaya laging yung pag-iingat sa atin, no? Wag lang tayong magkasala o sumalangsang dun sa kanyang mga utos. Ayun ang para maligtas tayo dun sa anumang kapahamakan. Sumunod tayong maigi dun sa utos ng Panginoon. Kasi ito ay magbibigay sa atin ng kaligtasan. Ito nga talaga yung sa puso ng bawat isa. Kasi yung wag natin na isipin yung mga bagay na sanglibutan. Ito kasi magpapaan sa atin, pahamak Sabi rito sa aklat. Kung babasahin natin dito sa aklat ng Lucas sa 21:34 hanggang 36. Sabi rito, datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito, at dumating na bigla sa inyo ang araw na iyon na gaya ng silo, sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nanganaan sa ibabaw ng lupa. Datapat magpuyat kayo sa bawat panahon na magsidaing upang kamtin ninyo ang mga katakas sa lahat ng mga bagay na ito,
na mangyayari at upang mga katayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Na ano yan? Yung mga bagay dito sa sanglibutan. Yung mga hari noon, di ba? Nung kapanahon ng mga kaharian noon ng panahon, di ba? May mga ano yun. Kasi ibang mga hari yung nagtataglay ng magdarayang puso. Ganun yung puso ng tao. Nung pagka hindi ka ano pa sa Panginoon, may suwail na puso. Ganun yung tinataglay ng tao. Palalong puso. Ganun. Ibig ng puso ng Panginoon talaga, lilisin yung ating puso. Maging dalisay, no? Maging sakdal yung puso ng bawat isa. Kasi, sabi doon sa aklat ng Mateo, 5:8, di ba? Sabi doon, mapalad ang may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Yan ang banggit doon, di ba? Ito. Mapapalad ang may mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kaya lang, pagka marumi pala ang puso natin, no? Kasi nabanggit kanina ni kapatid na ano, yung puso, nandun, taglay ng ano eh. Nakapaloob dun yung tarumian, di ba? Lahat na bagay. Basahin muli natin sa Matthew, sa 15, sa 19 hanggang 20. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang pag-isip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Ito ang mga bagay na nangakawa sa tao. Dapat ang kumain hindi maghugas ng mga kamay, ay hindi makakawa sa tao. Yung mga lumalabas sa ating bibig mo. Yung pag-iisip, masamang pag-iisip. Ayun yung nagpaparumi sa ating mga puso. Alisin, kaya nilinis na tayo ni Kristo eh. Nung mabisan tayo ni Kristo, sabi rito sa aklat ng Kolosas, sabi rito sa Kolosas sa 3:10 hanggang 10 hanggang 12. At kayo mga bihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyang lumalang sa kanya. Kailan maging katulad tayo ni Kristo, no? Yung kanyang paglakad. Kung paano tinanggap ninyo si Kristo ay magsilakad kayong gayon sa kanya. Sa 12, mga bihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, ng mga banal na at minamahal ng isang pusong mahabagin, ng kagandang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Yun yung bibihis natin. Yung paglakad yung gayahin natin yung paglakad ni Kristo. Maging yung ating mga pag-isip, di ba? Hindi na yung kaisipang pangsanglibutan, yung mga bagamat nandito tayo sa sanglibutan, no? Huwag tayo makiayon doon sa ginagawa nila na masama. Kasi tinawag na tayo ng Panginoon eh. Ayun po yung ano, sabi ni Apostol Pablo sa Colosas pa rin, sa 3, kung kayo nga'y muling binuhay, nakalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaraan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. No? Ano po yung ibinis ng bawat isa? Kung paano nating tinanggap si Kristo, ganun natin. Ganun yung paglakad din ng bawat isa. Maraming bagay na nakapaloob dito sa napakalaga kasi yung puso, no? Kung sa laman lang na ating sa literal na pag-usapan, no? Talagang binanggit na rin kanina mga kapatid na nandito talaga sa puso yung sinto ng ating buhay. Kung magkasakit ito, no, sa puso. Kaya iiningatan talaga ng bawat isa yung ating puso. Higit sa yung sa pang-spiritual natin buhay, no? Kasi ito yung napakahalaga na kailangan maingatan natin. Lumakad tayo ng may kasagdalan sa Panginoon. Malinis na puso, sakdal na puso. Kasi marami nga naging halimbawa sa atin.
yung lumalakad nung ay sa kalooban ng Diyos, no? Yun po yung magtatagumpay eh. Hindi yung itong mga may mga magdarayang puso, no? Yung, sa mga hari, alimbawain natin, di ba? Yung mga nakarang kaharian ng Diyos ng panahon ng Israel, di ba? Si Isikayas, di ba? Na naging hari sa Huda. Binigyan siya ng ano to, palalo rin to nung una eh. Pero nung dumalangin siya sa Panginoon, binigyan siya ng nagpakumbaba yung kanyang puso, dumalangin. At yung may ano na siya, yung sakit siya na ikamamatay. Nandun yun sa aklat ng hari, no? O dito na lang sa Kronika, sa ikalawang Kronika 32:24. Nang mga araw na iyo'y nagkasakit ng ikamamatay si Isikayas, at siya'y dumalangin sa Panginoon, at siya'y nagsalita sa kanya, at binigyan niya siya ng tanda. Ngunit si Isikayas ay hindi nagbayad uli ng ayon sa kabutihang ginawa sa kanya, sapagkat ang kanyang puso ay nagmataas, kaya't nagkaroon ng kaputan sa kanya, at sa Huda at sa Jerusalem. Gayunmay nagpakababa si Isikayas dahil sa kapaluluan ng kanyang puso, siya at ang gayon din ang mga taga-Jerusalem, na anupat ang puot ng Panginoon ay hindi dumating sa kanila sa mga karawan ni Isikayas. Ganun po yung pagbibigay ng ganti ng Panginoon doon sa mga sumusunod sa kanya, no? Bagamat siya ay mataas, di ba? Nagpakumbaba, kagaya ni Kristo, di ba? Bagamat mataas, nakitulad sa tao, na ibinaba talaga yung kanyang sarili, nakitulad sa tao. Ganun po yung dapat taglay ng kanyang mga tinawag, no? Hindi yung pagmamataas, kasi ito yung mga palalo, di ba? Ito yung mga ibababa ng Panginoon. Kaya ang aral, wag magmataas, kundi magpakababa. Kung nasa itaas ka man, ano mo nasa nasa mababang lugar ka. Diba? Ganun yung yung mga mapagkumbabang loob. Ibig ng Panginoon kasi yung ganun eh. Sila yung itataas, hindi yung mga matataas. Kasi si Kristo yung huwaran. Basahin natin yung, at maganda to sa Pilipos 2:16, yung Pilipos. At ano pala? To 6 pala. Na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat pananglan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibas ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, o sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos, at siya ay binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa. Ganun po yung pagbibigay ng halimbawa ng ating Panginoon. Hindi tulad ngayon na yung mga nagsulputang mga ngayon, di ba? Sila yung papatawag na mga master, mga Panginoon. Ano pa ba yung natin dito sa ating aralin? Kasi sa binanggit kanina, di ba? Yung sa puso nang gagaling yung
lahat yung mga negatibong bagay na to. Kaya dapat natin talaga ihabilin sa Panginoon yung ating lakad, no? Ah, kasi yung yung kata ng tao nandun eh. Sabi rito sa 69, ang puso ng tao ay kumakata ng kanyang lakad, no? Kaya bagamat na sa ano ka, Panginoon, pag kayo lakad mo, umiba yung direksyon ng lakad mo, naging ano ka, negatibo yung pag-iisip mo. Magkakaroon ng kasamaan yung pag-ano mo. Time na ba? Okay, bigay natin sa MC. Magandang umaga sa Panginoon, Purinsya. Magandang umaga mga kapatid. Salamat sa patuloy na pagsisikap ng bawat isa sa atin upang ating gampanan yung ating tungkulin bilang tagapaglingkod ng ating Panginoon. At magandang umaga sa ating mga kabataan na nasa loob. Magandang umaga sa ating mga kapatid na nakatunghay sa online at magandang umaga sa ating mga kapatid na nasa likod. Medyo marami po yung nasa likod. At sa patuloy natin nakakasama kay kapatid na Elmer. Magandang umaga po. Sa ating pag-aaral mga kapatid na ating pinagsasalu-saluan, ganito po uri muli, nais ko lang muling basahin yung ating pag-aaral. Sabi rito, sapagkat buhay sa, tama ba to? Ano ba yun? Sorry. Sabi rito sa chapter 4 verse 23, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay, no? Sa pananalita ni Solomon na anak ni Haring David na humalili sa kanya, isa sa kanyang itinuturo yung salitang na ingatan daw po yung puso. Ang kadahilanan daw po, ito daw po ay dinadaluyan ng buhay. Pagka pinag-usapan natin yung mga bagay na ito mga kapatid, may dalawang bagay kasi sa spiritual at ayon sa physical, napakahalaga ng puso, no? Sa physical, pagka yung puso natin hindi na aktibo, no? Pagka huminto na yung pintig nito, namamatay na yung tao. Kaya marami, kahit na may sakit sa puso, maraming nagpapa-bypass kung tawagin, no? Kumukuha ng ibang bahagi ng para sa parte niya ng katawan para yung puso niya maging aktibong muli at patuloy na gumana para yung buhay ay madagdagan. Sa Panginoon, masigit na mas mahalagang malaman ng bawat mananampalataya kung ano po ba yung puso na tinutukoy at ano po ba yung mga bagay na pumapaloob dito. Sa mga pagbabahagi ng bawat kapatid at sa pagbabahagi ng ating kapatid na junior, malawak na po yung ating napakinggan at yung mga bagay na ating natututunan, no? Nais kong magkaroon ng pagdaragdag. Muli ko lang babasahin mga kapatid, no? Yung mga binasa kanina, muli ko lang uulitin, no? Sabi sa aklat ng 15, kasi dito ako babase ng pagtatalakay sa kanyang mga salita na ating pinagsasalu-saluhan sa mga oras na ito. Sabi rito sa chapter 15 ng Mateo, ito yung tagpo nakikipag-usap ang ating Panginoong Kristo at siya mismo yung nagsalita ng ganitong bagay. Ano yung mga sinabi ng ating Panginoong Kristo? Sabi rito, sa chapter 15 verse 17, ganito pang pagkakasulat, hindi pa baga ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos nito at inilalabas sa daanan ng dumi. 18. Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig, ano ang sabi? Ay sa puso nang gagaling
at siyang nangakakahawa sa tao. Ibig sabihin, kung ano daw po yung ipinapasok natin sa loob ng ating tiyan, hindi daw ito nakakahawa. Sabi niya rito, ano daw po yung nakakahawa? Yung lumalabas sa bibig. Yung sa mga kanto-kanto, marami niyan eh. Ito daw yung nakakahawa, yung mga salitang mahalay, no? At sabi rito, datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso ng gagaling at siyang nakakahawa sa tao. Ano-ano yon mga kapatid? Sabi ng ating Panginoong Kristo, sapagkat sa puso ng gagaling ang masasamang pag-iisip. Pag ang tao nagtaglay ng negatibo, sa puso ng gagaling, nagkakaroon siya ng pagtaglay ng masamang pag-iisip. Mamaya magkakaroon tayo ng mga bagay na paghahalimbawa dyan sa banal na kasulatan. At sabi niya rito, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan. No? Marami yan eh. Yung bang, kung tawagin sila, yung mga saksing bulaan. No, ayan yan. Sa taon ng sanlibutan, marami yan eh. Sa di katotohanan, mga pamumusong. Ito ang mga bagay na nakahahawa sa tao. Datapat ang kumaing hindi magugas ng mga kamay ay hindi nakakahawa sa tao. Ayun yung pagpapaliwanag ng ating Panginoong Kristo. Sa banal na kasulatan, mga kapatid, may makikita tayong mga bagay na kasamaan na nangyari sa mga tao na talagang ikipinahamak nila. Ano-ano ba yung mga bagay na pumapaloob sa puso na pwedeng ikapahamak ng isang tao o ng isang mananampalataya? No? Sa ating pag-aaral, nais kong ipakita mga kapatid, yung mga iba't ibang uri ng paghahalimbawa tungkol sa puso na masyadong nasisiyahan ng puso, ang kinauwian ay kapag kapahamak. Kung maalala niyo mga kapatid yung istorya ni Nabal, sino makakilala kay Nabal? Yung mga nagbabasa siguro sa Lumang Tipan, makikilala niya si Nabal eh. Sa chapter 15 ng unang Samuel, sa chapter 15, unang Samuel, sabi rito, chapter 25 ng unang Samuel, sabi rito, sa verse 37, nang kapanahunan ni Haring David, nang kasalukuyang siya inahabol upang patayin ni Haring Saul, may ganito pong istorya. Sa chapter 25, eto pong si Haring David, nang mabalitaan niya po, istorya ko lang po mga kapatid chapter 25 yan, umpisan ko na sa 37 hanggang 39. Yung istorya kasi nito mga kapatid, si Haring David nagsugo ng kanyang mga bataan, no, kay Nabal. Ano ang layunin bakit nagsugo si Haring David ng kanyang mga tauhan kay Nabal? Umihingi siya ng pabor. No? Ano yung hinihingi niyang pabor? Parang may hinihingi ang ating si Haring David. Pero ano ang pakikipag-usap niya ng mga tauhan niya kay Nabal? Sabi niya, ang iyong mga hayop o ang iyong mga kawan o ang iyong mga tupa nanginginain sa lupaing na nasa sakupan ko. Ganun sabi ni Haring David. Kaya sabi niya, baka pwedeng humingi ng pabor. Alam niyo ba kung anong ginawa ni Nabal? No? Tinabla niya si Haring David. Sabi niya, sino ba itong si David? Samantalang kapanahonan na yun maghahari na siya sa Huda Sabi niya, sino ba itong si David? Sa madaling sabi, mga kapatid, ang istorya nito, hindi niya pinagbigyan si Haring David ni Nabal. Kaya ang ginawa ni Haring David, nag-utos siya ng mga kanyang mga tauhan upang puksain si Nabal. Ayan, istorya yan. Pero, bakit hindi humantong ng pagpatay si Haring David kay Nabal? Meron kasi namagitan. Sino yon? Si Abigail. Si Abigail, ito yung asawa ni Nabal. Na malaki ang pagkakaiba kung anong pag-uugali ni Nabal na kasamaan, siya namang kabutihan na ipinapakita ni Abigail. Umpisan ko na po pagbasa mga kapatid.
Sabi sa chapter 25 ng unang Samuel, verse 37, umpisan ko rito, sabi rito, ito na yung pagkamatay ni Nabal. Sabi rito, at nangyari sa kinaumagahan nang ang alak ay mapawi kay Nabal. Nagpangalango siya sa alak na sinaysay ng asawa niya sa kanya ang mga bagay na ito at nagkasakit siya sa puso. Yung puso po nagkakasakit, mga kapatid. Sabi niya rito, si Nabal daw po ay nagkasakit sa puso. Tuloy ko pagbasa. At sabi niya rito, at siya'y naging parang isang bato. Yung mga nai-stroke, mga kapatid. Ayun po yan. Kaya, biblically, talaga yung pagka-stroke, nababasa na natin sa banal na kasulatan. Sabi niya rito, ang mga bagay nito at nagkasakit siya sa puso at siya'y naging parang isang bato at nangyari pagkaraan ng may 10 araw at sinaktan ng Panginoon si Nabal na anupat siya'y namatay. Dahil sa kasakiman ng kanyang puso, Panginoon din ang pumatay sa kanya. Ibig sabihin, mga kapatid, doon sa binasa ko na ipinaliwanag ng ating Panginoong Kristo, lahat daw ng mga bagay na kasamaan nanggagaling daw po sa puso. At ito yung tinataglay ni Nabal. Dahil sa kanyang kasamaan, ano yung kasamaan ng ginawa niya? Yung pagiging sakim niya, na hindi niya pinagkalooban ng pabor na inihingi bilang hari na pinahira ng Diyos. Kaya makikita natin dito, at sabi rito sa ikinukwento ko sa inyo, mga kapatid, kaya ang nangyari dito kay Nabal, nauwi yung kanyang buhay sa pagkamatay. Dahil sa kasakimang tinataglay niya, na ang binabanggit na yung kasakiman ay nanggagaling sa puso. At yung kasiyahang ginawa ni Nabal, sa masyadong pag-inom ng alak, nasiyahan din ng malabis ang kanyang puso. Kaya kita niyo, mga kapatid, pagka may mga umpok-umpukan, ang sasaya ng tao, pag mga languna sa alak, diba? Nagpapasaya ng puso kasi yung alak Pero hindi nila nalalaman na pwede rin silang mapahamak dahil sa alak. At ito yung naging, nangyari kay Nabal. Pinahamak siya sa pamagitan ng kanyang kasakiman na nanggagaling sa kanyang puso. Kaya nga sa ating mananampalataya, tinatanggal yung mga bagay na ganyan. Ano pa? Ano pa yung pangalawang halimbawa, mga kapatid, na makikita natin sa banal na kasulatan? Sa aklat ng, ito naman, nagbibigyan tayo mga halimbawa, mga kapatid, tungkol doon sa tinataglay na kasamaan ng puso ng tao. Kasi sa ating pag-aaral sa chapter 5 ng Gawa, sino agad yung makikita natin dito, maalala natin, mga kapatid? Si Ananias. Chapter 5, sabi rito, una, yung kasiyahan ni Nabal sa kanyang pagiging sakim, sa kanyang kasiyahan na ginawa sa pamagitan ng pag-inom ng mga matatapang na alak. Ito naman, ang babasahin ko, yung tungkol naman kay Ananias. Ano po yung tagpo ito, mga kapatid? Ito yung nagkaroon ng tagpo na kung saan nagkaroon ng ambagan yung iglesia rito sa pamamahala ng mga apostol. Yung mga kapatid Sa chapter 5 ng Gawa, verse 1, ito po ang ating mababasa. Datapwat isang lalaki na tinatawag na Ananias. Ano ang sabi? Na kasama ng kanyang asawang si Sapira ay nagbili ng isang pag-aari. Kasi nagkaroon po rito ng ambagan dahil nagkaroon po ng tagutom sa mga kapatid natin sa iglesia dito. Ngayon, ang ginawa po ng mga apostol at ng mga kapatid, magkaroon tayo ng mga ambagan para saan? Para doon sa mga kapatid natin ng mga duka na nangangailangan. Kaya ito, nagbenta na siya ng kanyang ari-arian. 2. At inilingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa. Sabihin, hindi lang si Ananias yung nakakaalam ng paglilingid sa kanyang pinagbentahan, kundi yung kanyang asawang si Sapira. At sabi niya rito, at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan
ng mga apostol. 3. Datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, ano yon? Bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso? Sabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso ng kasamaan? Sabi nga ni Pedro. Kasi ano yung kasamaan na pinakita rito, mga kapatid? Yung paglilingid niya. Mayroong ambagan eh. Tuloy ko ng pagbasa para makita natin. Sabi niya rito, Datapat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling? Kanina, binasa natin, yung pagsisinungaling daw nandito, nanggagaling sa puso. Ito yung binabanggit ni Pedro kay Ananias. Sabi niya rito, upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng iyong bahagi ng halaga ng lupa. 4. Nang yaoy nananatili pa, hindi ba gayoy nananatiling iyong sarili? Ibig sabihin, nang hindi niya pa binibenta, sabi ni Pedro, di ba ito'y sa'yo? Sabi ni Pedro ng ganon. Kaya kung sa'yo ito, magagawa mo yung dapat na gusto mong gawin na hindi mo kinakailangan magsinungaling saan? Sa iyong puso. No, sabi nito, nang yaoy nananatili pa, hindi ba gayoy nananatiling iyong sarili? At nang maipagbilin na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan, ano pat iniisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsisinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Parang ganito yan, mga kapatid. Sabi ni Pedro kay Ananias, pag-aari mo naman yan. Kung ito ang gusto mong ibigay, ito yung bigay mo. Bakit kinakailangan mo pang magsinungaling sa Espiritu Santo na parang ito lang yung pinagbilihan ko, ito lang yung ibibigay ko? Ang ibig sabihin, mga kapatid, na magkaroon dito ng ambagan, kung ano yung kaya mong ibigay para ibigay mo sa mga kapatid na nangangailangan, okay yun, ibigay mo. Pero yung magsisinungaling ka dahil sasabihin natin na sa kawalan kaya ito lang ang kaya kong ibigay, ayaw ng Panginoon yun. Ayun yung nangyari kay Ananias. Kasi nasa kalayaan niya na kung gusto niya magbigay, pwede siya magbigay. Kung ayaw niya, ayaw niya. Ano yung pinapakita doon? Huwag ka na magsisinungaling. Kung ayaw mo magbigay, huwag ka magbigay. Kung gusto mong magbigay, magbigay ka. Kaya makikita natin dito, yung istorya nito, ano nangyari po kay Ananias, mga kapatid? Nandusay siya. Bumagsak siya at hanggang sa namatay. At nang malaman ito ni Sapphira, ganun din ang nangyari. Kaya makikita natin, mga kapatid, sa ating mga pag-aaral, na ang lahat ng mga bagay na mga kasamaan, pag ito nanggagaling sa puso, ito po ay ikapapahamak. Gaya na istorya ko kanina, kay Nabal, sa kanyang malabis na kasiyahan, nilango niya sa alak yung kanyang puso, hanggang sa mamatay siya, dahil sa kanyang kasakiman. Ito naman kay Ananias, kay Sapphira, kung bakit sila namatay, dahil mayroong pag-uusap na magtutulungan, nagsinungaling pa siya. At ito yung bagay na ayaw ng Panginoon. Kaya sila ay nahandusay at nauwi sa wala. Kaya makikita natin na ganyan yung mga pumapaloob sa puso ng tao. Isa pa, mga kapatid, yung ibang aspeto naman ng ating pag-aaral, yung paghalimbawa. Alam nyo bang nang magkaroon ng pakikipag-usap kay si Nehemia? Si Nehemia, hindi po yung taga Southville, mga kapatid. Hindi po yung nanay ko. Si Nehemia, mga minor prophet, sabi rito sa Nehemia. Sa chapter 2 ng Nehemias, ito yung kapanahunan, sino ba ang hari dito? Si Artaherhes. Sabi niya rito, at nangyari sa buwan ng Nisan, sa ika-20 taon ni Artaherhes na hari, nang ang alak ay nasa harap niya na aking kinuwang alak at ibinigay ko sa hari. Hindi nga ako nalungkot ng una sa kaniyang harapan. Sabi ni Nehemias, nang mag-abot siya ng alak sa hari, walang nakita yung hari na kanyang kalungkutan. Pero kung babasahin natin yung verse 2, sabi rito, sa chapter 2 ng Nehemias, verse 2, at sinabi ng hari
sa akin, sabi ni Nehemias. Ano yung sinabi ni Haring Artaxerxes kay Nehemias? Bakit ang iyong muka ay malungkot? Sabi ng ganon. Sabi niya rito, dangang wala kang sakit. Sabi ni Haring Artaxerxes kay Nehemias, bakit malungkot ang iyong muka? Wala ka namang sakit. Tuloy ko pagbasa. Ito'y dili iba, kundi kalungkutan ng puso. Yung puso pala nalulungkot na. At sabi niya rito, na magkagayoy, natakot akong mainam. Bakit po ng kapanahunan ito, nalungkot ang puso ni Nehemias? Kasi ng kapanahunan nito, yung mga libingan ng mga magulang, pinagiba. Kaya nga nang siya ay makipag-usap kay Haring Artaxerxes, gusto niyang pumunta sa Huda para muling itayo ito eh. Kaya makikita natin, yung kaninang binasa ko, yung kinamatay ni Nabal sa kasakiman, pangalawa yung sa kasinungalingan, dito naman, yung lungkot ng puso dahil sa ano? Dahil sa mga magulang na kumbaga parang yung giniba, yung mga libingan ng mga magulang, gusto niya uling maitayo, no? Ito yung story niyan. Kaya makikita natin mga kapatid, iba-iba yung mga pumapaloob kung ano yung nararanasan ng puso. No? At makikita natin sa ating pag-aaral na yung kahalagahan ng puso, lalo na pag ikaw ay sumusunod sa Panginoon. No? Sa aklat po ng Kawikaan, tuloy-tuloy na po tayo. Sa Kawikaan, sa chapter 21 ng Kawikaan, sabi rito sa verse 4, sabi rito, tignan nyo pa yung mga bagay na pumapaloob sa puso mga kapatid. Sabi rito, ang mapagmataas na tingin at ang palalong puso, siyang ilaw ng masama ay kasalanan. No? Ito pala pag kayong, ang tao daw po, mayroong mapagmataas na tingin. No? Tapos at palalong puso, ito daw yung ilawan, nagsisilbing ilawan ng masama. No? Kaya makikita natin na sa ating mga sumusunod, hindi kinakailangan yung mapagmataas, no? Dahil yung mapagmataas, ibinababa. At yung mapagpakumbaba, ito yung itinataas. No? At ayan yung bagay na katangian na minimiti ng bawat isa sa atin. No? Isa pa, nang ipinakita din to ni Solomon, kita nyo, tungkol pa rin sa puso pa rin to eh. Chapter 6. Sabi rito. Ito, yung 6 na bagay, sabi rito. 7. Sa chapter 6 ng Kawikaan, verse 16, kapatid na Rap, kanong pagkakasulat, salamat sa pagsisikap, kapatid na Rap ha. Sabi rito sa chapter 6, verse 16, may 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Sabi niya rito, oo, 7 na mga kasuklam-suklam sa kaniya. Ano-ano yun mga kapatid? Isa-isay natin. Una, mga palalong mata. No? Pangalawa, sabi rito, mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Ano pa? Puso na kumakatha ng mga masamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan. Ano ang sinasabi mga kapatid? Kasama yung puso na kumakata ng mga masamang akala. No? Yung bang pag-iisip na negatibo. Ano yan? Pagkatayan ng masamang akala. Pag ikaw ay nagtataglay ng negatibo sa ating mga puso, no? Hindi ka na nakakapag-isip ng mabuti. Hindi ka na nakakapagsalita ng mabuti. Bakit mga kapatid? Kasi yung puso natin nagtataglay ng ng mga pagkata. No? Pagka sinabing pagkata,
ah, mga bagay na parang hindi kasigurado, no? Mga imbento ng kaisipan. Ay yan yung mga pagkata, no, na sinasabi, mga pusong kumakata ng masamang akala. No? Sa puso din pala nang gagaling yun, mga kapatid. Kaya nga, sa ating mga naririto, yung puso na dinadaluyan daw po ng buhay, pinaiingatan itong masikap. Pansinin niyo, mga kapatid. Kanina nabasa ng ating kapatid na Junior na yung buhay daw po ng tao, dati kasi inaabot ng mga 100 years yan eh. Sino ba yung pinakamahabang na buhay ng matagal? Hindi, si Matusalem. Kasunod-sunod yan eh. Tapos, sabi kanina, hanggang sa inabot ng 70 hanggang 80. No? Pag ikaw ay minalas-malas, wala kang pagpapahalaga sa iyong sarili, inom dito, bisyo rito, sigarilyo rito, lango ka sa alak, kain ang ipinagbabawal, sarap ng taba ng baboy, ang sarap ng sebo ng baka. Buti na lang, hindi ako kasama rin sa baka. Kaya kita nyo, maraming bata pa lang, marami nang nai-stroke, mga kapatid. No? Dahil bakit hindi iniingatan yung puso? Kaya nga sa atin, iniingatan natin yung ating mga puso sa pagtatanggal ng mga bisyo na nakasanayan natin nang wala tayo sa Panginoon. Pero pag ikaw ay nasa Panginoon, gusto mong maglingkod, yung puso natin, iniingatan natin sa mga bagay na hindi nararapat. No? Lalo na kung pag-uusapan natin yung tungkol sa Panginoon. No? Kaya nga makikita natin, mga kapatid, no, para lumawig ang buhay ng isang tao, no, huwag natin sasabihin na, hindi, may nag-iingat sa amin. Papanatilihin mo sa ating puso na may nag-iingat sa atin. Tumawid ka ng susunga-sunga ka. Diba? Baka nabangga ka ng nagka-counterflow na nakasingle. No? Buti ko si kapatid na David, si David ang babagsak. No? Kung iba-iba, mabangga ka. No? Kaya, ganun mag-ingat yung mga mananampalataya sa kinakain, di ba? Sa iniinom. Lagi natin babanggitin, ano sabi ng banal na Espiritu, di ba? Kung makakakain ka nga lang ng nasa bahay na okay na yun. Di ba? Dahil masisiguro mong malinis. Ganun magbigay ng payo yung banal na Espiritu na nanggagaling sa Panginoon. No? Yung pakaingatan yung ating mga puso. Dahil nga daw po dinadaluyan ng buhay. Sa aklat ng Job, sabi rito sa chapter 30 ng Job. Sabi rito, may ganito naman pagkakasulat, mga kapatid. Sabi rito, sa 30 ng Job, sabi rito sa chapter 30, verse 25 hanggang 27. Ilang talata na lang po, mga kapatid. Sabi rito, hindi ko ba iniyakan yaong nasa kabagabagan, sabi ni Job. Halimbawa, may nakita siya na babagabag, nagdaramdam siya sa kanyang puso. No? Hindi ba ang aking kaluluwa ay nakikidamay sa mapagkailangan? Pagka ako'y humahanap ng mabuti, ang kasamaan nga ang dumarating. At pagka ako'y naghihintay ng liwanag, ay kadiliman ang dumarating. Sabi rito, ang aking puso'y, anong sabi niya? Nababagabag at walang pahinga. Tama? Isa sa nararamdaman yung puso, yung pagkabagabag. Ang aking puso'y nababagabag at walang pahinga, mga araw ng kapigatian ay dumating sa akin. No? Ayun yung mga bagay na iba't ibang uri na nararamdaman ng puso. At higit sa lahat, mga kapatid, sa ating mga naririto, no, sa uling talatang babanggitin ko, sa Roma, sa chapter 10 ng Roma, may ganito pong pagkakasulat.
nang magkaroon ng pananalita si Apostol Pablo, sabi niya rito sa chapter 10 ng Roma, sabi rito, ito, sa verse 9, sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay mariligtas ka. No? Kinakailangan yung pagsampalataya ng ating mga puso sa ating Panginoong Jesucristo, ito yung makakapagligtas. Kaya sa ating mga naririto, patuloy po nating pagsikapan na patuloy na makasunod sa makakautusan ng ating Panginoon. Magandang umaga po mga kapatid, puri ng Panginoon at dumating na po tayo sa oras. Babalik ko na po sa